Mayor Isko Moreno mas magaling kay Mayor Vico Soto dahil mas malaki ang populasyon ng Maynila? Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po yan ng Sabado, June 7. Pero bago natin pag-usapan yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share na din para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po especially sa mga OFW na patuloy na sumusubaybay, patuloy na tumatangkilik ng munti po nating channel. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, gaano kaya katotoo na ang Maynila nung pumasok si Yorme Isko noong 2019 ay walang pondo? Ayon sa isang netizen na nag-comment sa video natin mga kaparokya ay mas magaling daw di umano si Isko Moreno kesa kay Mayor Vico Soto dahil bukod sa walang pondo ang Maynila, nung pumasok ito ay mas malaki ang populasyon nito kesa sa Pasig under Mayor Vico Soto. So ayon po dito at rito, para sa akin, pareho silang magaling. Walang tulak, kabigin. Kaya lang, mas bet ko si Yorme, mas malaking populasyon or population ng Maynila kaysa sa Pasig. Umupo si Yorme, walang pondo ang Maynila. Well, mga kaparokya, agree naman po tayo sa sinabi nito na pareho silang magaling. Walang tulak, kabigin, ika nga nito. And like what I always said, hindi kailangan ipagkumpara ito because they were both standout mayors during pandemic time. Talagang nakita ang husay ng mga ito sa paggugobyerno noong panahon po ng pandemya. And again, may kanya-kanya po tayong gustong suportahan, kaya nire-respeto natin ito. Pero para sa akin mga kaparokya, hindi po ako naniniwala na walang pondo ang Maynila nung pumasok si Yorme bilang mayor po noong 2019 ng Maynila. So again mga kaparokya, noong 2019 po, nag-start bilang mayor sina Mayor Vico Soto at Mayor Isko Moreno. So as I check po sa Google, I don't know kung accurate yung nakadetalye po dito, but yung budget ng Maynila was 14.8 billion in 2019. Mas malaki kesa sa 10.2 billion ng Pasig City. Noong 2020, that was a pandemic time, but City of Manila got 17.8 billion. So meaning 3 billion na dagdag dito from 2019 budget. So paano naging walang pondo ang Maynila noong pumasok si Yorme as mayor po ng Manila? Malaki ito kaysa sa Pasig noong 2020 with 12.2 billion lamang. Given na malaki ang population ng Maynila noong 2020 with 1.8 million kesa sa 800,000 ng Pasig, pero bakit nagkautang ang Maynila after his term noong 2022? May utang daw ang Maynila according yan sa vice mayor nito noon na si Miss Hani Lacuna. At maraming nagsabi na nagbenta daw di umano ng kung ano-anong asset at property ito. Disclaimer lang po mga parokya, hindi po naman tayo agad naniniwala dito dahil wala naman pong patunay. Anyway, samantalang ang Pasig, walang utang, walang binenta, bagkos nakalikom pa ng 1 bilyong pondo kada taon. Partida pa yan mga kaparokya, noong pandemic ay namigay pa po ang lokal na pamahalaan ng Pasig ng supplemental SAP sa mga hindi nakatanggap ng ayuda from government na 8,000. Patunay lang na mas manageable ang butihing mayor kesa kay Yorme Isko Moreno. Siguro sa pagiging authoritative or manipulative, hindi ko alam kung ito yung tamang term mga kaparokya, si Yorme ang angat dahil matapang, parang magaspang. Unlike ni Mayor Vico Soto na ang plain, matapang na desente, ika nga. Kumbaga, marespeto kahit sa mga kritiko niya. Unlike si Isko Moreno, talagang papatulan ang nagsasabi ng negative about sa kanya. Kumbaga, nakikipagbardagulan. Disclaimer po mga kaparokya, hindi po ako magaling sa statistics, pero binabase ko lang po yan sa pagkakaintindi ko. Again, para sa akin, since biased po ako na mas magaling si Mayor Vico Soto sa lahat ng city mayor sa bansa, hindi lang po yan kay Yorme Isko Moreno. But again,
They were both outstanding city mayors back in pandemic time. Hindi po natin makakalimutan yan at no question po tayo patungkol po dyan. So, kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo patungkol dito? Hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Ingat po tayo palagi. Thank you and God bless.